Hello bestie, bumili ako ng salmon sa palengke dahil nag-crave ako sa sinigang na isda. At dahil paborito ni Bunso yun na lang ang pinili ko. Mas gusto ko yung ginigisa yung sinigang kesa yung diretso na agad sa pagpapakulo. Kaya nilagyan ko na lang to na miso paste. At tinawag siya sa sinigang sa miso. Hindi naman obvious. Kung mapapansin mo, nagisa ako ng bawang, sibuyas at ngayon nilagyan ko na ng kamatis. Ginisa ko lang yan hanggang sa pwede nang madurog yung kamatis. Nilagyan ko na ng miso paste. Mga 2 tablespoons ang nilagay ko. Mahilig ako sa Japanese miso soup kaya naman pag ganito ang niluluto ko, dinadamihan ko na ang paglagay dahil gustong gusto ko nalalasahan yun. Dahil nga fermented yan, kaya naman meron siyang pungent smell or taste. Yung amoy niya para siyang amoy beer. Yung isda madali naman maluto kaya naman yung ibang ingredients inuna ko na. Giniwa ko yung siling haba para naman maging siling ikli. Joke lang. Para kasi mas lumasa yung anghang niya. Tapos meron akong nabiling sampalok na parang tamarindol sa atin. Ginawa ko merienda. Hindi naman namin maubos kaya naman naisipan kong idagdag na lang. Total sinigang naman yan at nilalagyan ng sampalok. Mas masarap sana kung fresh talaga na sampalok kasi iba yung asim niya. Kaso wala naman ako makita dito. Ito naman salmon, maliit lang na fillet ang binili ko kasi may pagkamahal kaya naman hinaluan ko na lang nung belly. Paborito ko din naman yun eh. Alam mo ba bestie, ang tawag sa nag-usap na magkaaway na isda, edi fish talk. Ano naman tawag sa isda na hindi kinakain? Edi e-fish. Joke lang. Dinagdag ko na yung tubig at syempre dinamihan ko dahil kailangan masabaw yarn. Pag ganito ang ulam, napaparami rin ang kain ko ng kanin. Yung gabi hindi ko sana yan ilalagay kaso may natira nung nagluto ako sa sinigang na baka. Hindi ko siya nakita na nasa ref. Nagdagdag din pala ako dito ng sinigang mix pero dahil nga gabi ang nilagay ko at meron akong sinigang mix na flavored ang gabi. Ano daw? Basta yun na ang nilagay ko. At syempre tinakpan ko para naman maluto agad. Pasensya na po, naalala ko lang si Gabi na kalab team ni Sharon. Nung kumulo na, nakita ko na merong bula-bula. Actually, galing yan sa miso. Pero syempre, para naman magmukha siyang malinis, kaya tinanggal ko siya. Yung patis naman, depende na yan sa'yo pag ikaw magluluto. Pero ako, syempre, dinamihan ko dahil nga maasim siya. Mahilig kasi ako ng sinigang na maasim talaga yung lasa. Dahil nga sinigang siya, diba? Naku, naalala ko tuloy nung bata ako. Gustong gusto ko yung ganyan luto, pero hindi ko alam kung anong tawag at hindi ko rin alam kung anong gulay ang nilalagay. Hindi ko alam na mustasa pala yan. Kabisado ko yung kantang Bahay Kubo, pero hindi ko naman alam kung ano itsura nung ibang gulay doon. At nung nandito na ako, hinahanap ko talaga kung anong pangalan at anong klase yung gulay na yan. Kung hindi ba sinabi ng ate ko na mustasa yan o mustard green, ako hindi ko ba siya malalaman. Isa pa sa nagustuhan ko dito sa mustasa, yung pagkaasim ng lasa niya. Bagay na bagay dito sa sinigang na miso. Inuna ko palang ilagay yung matigas na part ng mustasa dahil matagal yun maluto. At nung half cook na siya, sinunod ko na yung dahon. Pero pinatay ko na yung apoy. At syempre tinakpan ko para yung init na lang niya ang magluluto sa dahon. Dana bestie, alam mo ba ang tawag sa isda na iniinom? Edi, sofish drink.